Ganon din po sa aking pong mga nagsisigandahan at napakagwapong mga kasama ngayon. At ganon din po sa mga patuloy na sumusubaybay at nanonood sa ating pong programa. Sa muli, nandito po tayo sa ating pong programang Youth Ministry na ng Central Palawan F District. At sa muli, ang manguna po sa inyo sa gabi pong ito ay mga kabataan na nagmula sa Jacana Seventh-day Adventist Church. At huwag niyo rin pong kalimutan na mag-subscribe at i-follow at i-share ang ating pong video sa gabi pong ito. At ang ating pong Facebook page at ang YouTube account ay makikita po sa Bukal ng Buhay is the A. Yan. So sa ating pong pasisimula, kami po muna ay magpapakilala. At ako po si Brother John Paul Mabili. Ako po si Sister Rizal Baslan. Ako po si Brother Samuel. Ako po si Arcel Indonesia. I'm Friendly Baslan. And I'm Judith Baslan. Thank you po. At sa ating pong pagsisimula, tayo po ay pangungunahan ng ating pong chorister na si Sister Arcel Indonesia. Ayan. Sa ating pong pagsisimula, tayong lahat ay sama-samang mag-awit. Ating pong unang awitin ay I Just Keep Trusting My Lord. I just keep trusting my Lord. Sing. I just keep trusting my Lord as I walk alone. I just keep trusting my Lord and leave my soul. Though the storms clouds darken the sky or the heavenly train, I just keep trusting my Lord. He will never fail. Such a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him to the very end. Though the storms clouds darken the sky or the heavenly train, I just keep trusting my Lord. He will never fail. Ayan. For our opening song, let's sing Turn Your Eyes Upon Jesus. Turn your eyes, sing. Turn your eyes upon Jesus, the fool in His wonderful face, and the things on earth will go strangely dim in the light of His glory and grace. Inaanyayahan ko po ang lahat na tayo po yumuko para sa ating panalangin. Ama naming banal at makapangyarihan ka po sa lahat, pinupuri ka po namin sapagkat patuloy po kaming minamahal. Ama, pinupuri ka rin po namin dahil kayo po ang may lalang ng langit at ng lupa. Ama, sa oras na ito kami po ay nagbabalik sa inyong bahay-sambahan upang talakayin ang inyong banal na salita. Naway ang inyong banal na Espiritu ang inyong banal na Espiritu ang siyang pumara sa bawat isa sa amin at lahat ng aming sasabihin na maging kaaya-aya sa inyong paningin sa inyong paningin. Patawarin niyo po kami kung saan po kami nagkulang ng kasalanan, maghihiliman po ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Sa muli ay magandang gabi po sa ating pong mga manonood. At sa gabi pong ito, ang ating pong talatang tatalakayin ay matatagpuan po sa Mateo 26.
At amin po kayong inaanyayahan na samahan niyo po kami sa amin pong pagbabasa. Ayan. So, sa atin pong unang talata ay pangungunahan po tayo ni Sister Rizal Baslan. Matthew 26 verse 1. Nang matapos ni Jesus ang lahat ng mga salitang ito ay sinabi niya sa kanyang mga alagad, nalalaman ninyo na pagkaraan ng 2 araw ay darating ang Pasko at ibibigay ang anak ng tao upang ipako sa krus. Verse 3. Pagkatapos nito, ang mga punong pari at ang matatanda sa bayan ay nagkatipon sa palasyo ng pinakapunong pari na tinatawag na Caiaphas. Verse 4. At sila'y nagsagwatan upang hulihin si Jesus sa pamagitan ng daya at patayin siya. Verse 5. Ngunit sinabi nila, huwag sa kapistahan, baka magkagulo ang mga ang taong bayan. Verse 6. Nang si Jesus ay nasa Betania, sa bahay ni Simon nakitungin. Verse 7. Lumapit sa kanya ang isang babae na may dalang isang sisidlang alabastro na may lamang mamahaling pabango at ibinuhos sa kanyang ulo habang siya ay nakaupo sa may hapag. 8. Subalit nang makita ito ng mga alagad ay nagalit sila na nagsasabi, anong layunin ng pag-aaksayang ito? 9. Sapagkat may pagbibili sana ito ng sa malaking halaga at may ibibigay sa mga dukha. Verse 10. Ngunit nang malaman na Jesus ay sinabi niya sa kanila, bakit ninyo ginugulo ang babae? Sapagkat gumawa siya sa akin ng isang mabuting bagay. Sapagkat lagi ninyong kasama ang mga dukha, ngunit ako'y hindi ninyo laging makakasama. Sapagkat sa pagbubuhos niya ng pabangong ito sa aking katawan, ginawa niya iyon upang ihanda ako sa paglilibing. Sa pagpapatuloy, verse 13, katotohanan sinasabi ko sa inyo, saan man ipangaral ang magandang balitang ito sa buong sanlibutan ay ginawa ng babaeng ito ay sasaysayin bilang paalala sa kanya. Verse 14, pagkatapos isa sa 12 na tinatawag na Judas Iscariote ang nagpunta sa mga punong pari. Verse 15, at nagsabi, anong ibibigay niyo sa akin kung ibibigay ko siya sa inyo? At kanilang ipinagtimbang siya ng 30 pirasong pila. Verse 16, at simula noon ay humanap siya ng pagkakataon na ipagkanulo si Jesus. 17, nang unang araw ng mga tinapay na walang pampaasa, lumapit ang mga alagad kay Jesus na nagsasabi, saan mo ibig na ipaghanda ka namin upang kumain ka ng kordero ng Pasko? 18, at sinabi niya, pumunta kayo sa isang tao sa lungsod at sabihin ninyo sa kanya, sabi ng guro, malapit na ang oras ko, sa iyong bahay ko gaganapin ang Pasko kasama ng aking mga alagad. Sa pagpapatuloy, verse 19, at ginawa ng mga alagad ang ayon sa ipinag-utos sa kanila ni Jesus, at inihanda nila ang Pasko. Pagsapit ng gabi, umupo siyang kasalo ng 12 alagad. Verse 21, at samantalang sila'y kumakain ay sinabi niya, katotohanang sinasabi ko sa inyo, na isa sa inyo ay magkakanulo sa akin. Verse 22. At sila'y labis na nalungkot at isang-isang nagpasimulang magsabi sa kanya, ako baga Panginoon. 23. Sumagot siya at sinabi, ang kasabay kong magsawsaw ng kanyang kamay sa mangkok ang siyang magkakanulo sa akin. 24. Tunay na papanaw ang anak ng tao tulad ng nasusulat tungkol sa kanya. Ngunit kahabag-habag ang taong iyon na sa pamagitan niya ay pinagkanulo ang anak ng tao. Mabuti pa sana sa taong iyon ang hindi na siya ipinanganak. 25. At si Judas na sa kanya nagkanulo ay sumagot at nagsabi, hindi ako iyon, Rabbi. Sinabi niya sa kanya, ikaw ang nagsabi. 26. Habang sila'y kumakain, ay dumampot si Jesus ng tinapay. Binasbasan niya ito at pinagpuputol-putol at ibinigay sa mga alagad at sinabi, kumuha kayo, kainin ninyo, ito ang aking katawan. 27.
At kumuha siya ng isang saro at nang makapagpapasalamat ay ibinigay sa kanila na nagsasabi, "Uminom kayong lahat nito. Verse 28, sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. At 29, at sinabi ko sa inyo, mula ngayon ay hindi na ako iinom ng katas ng ubas na ito hanggang sa araw na iyon. Naiinumin kong panibago na kasalo kayo sa karian ng aking ama. Verse 30, at pagkaawit nila ng isang himno, ay nagtungo sila sa bundok ng mga olivo. Verse 31, pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa kanila, kayong lahat ay tatalikod dahil sa akin sa gabing ito, sapagkat nasusulat, sasaktan ko ang pastol at ang mga tupa ng kawan ay magkakawatak-watak. 32, subalit matapos na ako'y maibangon na ay mauuna ako sa inyo sa Galilea. 33, ngunit sumagot si Pedro at sinabi sa kanya, kung ang lahat man ay tumalikod dahil sa iyo, ako kailanmay hindi tatalikod. Verse 34, sinabi ni Jesus sa kanya, katotohanan sinasabi ko sa iyo, sa gabing ito, bago tumilaok ang manok, ay ipagkakailan mo ko ng 3 ulit. 35, sinabi sa kanya ni Pedro, kahit kinakailang ako'y mamatay na kasama mo, ay hindi kita ay pagkakaila. Gayon din ang sinabi ng lahat ng mga alagad. Verse 36, pagkatapos ay pumunta si Jesus sa kasama sila sa isang puok na tinatawag na Gethsemane, at sinabi niya sa kanyang mga alagad, maupo kayo rito, samantalang ako'y pupunta sa dakong roon at mananalangin. Verse 37, isinama niya si Pedro at ang 2 anak ni Zebedeo, at nagpasimula siyang malungkot at mapaggabag. 38, at sinabi niya sa kanila, lubhang manalulungkot ang aking kaluluwa na halos ay kamatay. Manatili kayo rito at makipagpuyat sa akin. Verse 39, paglakad pa niya ng malayo-layo, siya ay nagpatira pa at nanalangin na nagsasabi, Ama ko, kung maaari, lumagpas sana sa akin ang kupang ito. Gayon may hindi ang ayon sa ibig mo, kundi ang ayon sa ibig. Gayon may hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. 40, at lumapit siya sa mga alagad at sila'y kanyang naratnang natutulog. At sinasabi niya kay Pedro, sa mga tuwid, hindi ninyo kaya makipagpuyat sa akin ng 1 oras. 41, kaya't maging handa at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Ang espiritu ay tunay na nagnanais, subalit ang laman ay mahina. 42, muli sa ikalawang pagkakataon umalis siya at nanalangin na nagsasabi, Ama ko, kung hindi maaaring lumampas ito, malibang inumin ko ito, ang iyong kalooban ang siyang mangyari. 43, at muli siyang lumapit at naratnan silang natutulog, sapagkat antok na sila. 44, kaya't sila'y muling niyang iniwan at umalis, at nanalangin sa ikatlong pagkakataon, at sinasabi ang gayong ding mga salita. 45, pagkatapos ay lumapit siya sa mga alagad at sinabi sa kanila, natulog pa rin ba kayo at nagpapahinga? Masdan ninyo, malapit na ang oras, at ang anak ng tao ay pagkakanulo sa mga kamay ng mga makasalanan. 46, bumangon kayo, lumakad tayo, masdan ninyo, malapit na ang nagkakanulo sa akin. 47, at habang nagsasalita pa siya, dumating si Judas na isa sa 12 at kasama niya ang napakamaraming tao na may mga tabak at mga pamalo mula sa mga punong pari at sa matatanda ng bayan. 48, at ang nagkanulo sa kanya ay nagbigay sa kanila ng isang palatandaan na sinasabi, ang halikan ko ay iyon na nga, dakpin ninyo siya. 49, kaagad siyang lumapit kay Jesus at sinabi, magandang gabi, Rabbi, at kanyang hinagkan siya. 50, at sinabi sa kanya ni Jesus, kaibigan, gawin mo ang layunin ng pagparito mo. Pagkatapos ay lumapit sila at kanilang hinawakan si Jesus at siya ay kanilang
dinakip. 51. Ang isa sa mga kasama ni Jesus ay nagunat ng kanyang kamay at bumunot ng kanyang tabak. Tinaga niya ang alipin ng pinakapinunong pari at tinagpas ang tainga nito. Verse 52, nang magkagayoy sinabi sa kanya ni Jesus, ibalik mo ang iyong tabak sa kanyang lalagyan, sapagkat ang lahat ng humahawak ng tabak ay sa tabak mamamatay. 53, o sa akala mo ba'y hindi ako maaaring tumawag sa aking ama? At padadalhan niya ako ngayon din na mahigpit sa 12 pangkat ng mga anghel. 54, ngunit kung gayoy paano matutupad ang mga kasulatan na ganito ang kinakailangang mangyari? Sa pagpapatuloy, verse 55, sa oras na iyon ay sinabi ni Jesus sa mga napakaraming tao, kayo ba'y lumabas na parang laban sa isang tulisan na may mga tabak at mga pamalo upang takpin ako? Araw-araw ay nakaupo ako sa templo na nagtuturo at hindi ninyo ako dinakip. Verse 56, subalit nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang mga kasulatan ng mga propeta. Pagkatapos ay iniwan siya ng lahat ng mga alagad at sila'y tumakas. Verse 57, si Jesus ay dinala ng mga dumakip sa kanya kay Caiaphas, na pinakapunong pari na kung saan nagkatipon ang mga eskreba at matatanda. Verse 58, ngunit sumunod si Pedro sa kanya ng may kalayuan hanggang sa bakuran ng pinakapunong pari. Siya ay pumasok at umupong kasama ng mga tanod upang makita niya kung ano ang mangyayari. Verse 59, at ang mga punong pari at ang buong Sanhedrin ay humanap ng mga bulaang saksi laban kay Jesus upang kanilang maipapatay siya. Verse 60, ngunit wala silang natagpuan, bagaman maraming humaharap na mga bulaang saksi. Pagkatapos ay may dalawang dumating. 61, at nagsabi, sinabi ng taong ito, kaya kung gibain ang templo ng Diyos at muling itayo sa loob ng 3 araw. 62, tumindig ka, ang pinakapunong pari at sinabi sa kanya, wala ka bang isasagot? Ano itong ibinibintang ng mga ito laban sa iyo? 63, ngunit hindi umimik si Jesus at sinabi ng pinakapunong pari sa kanya, pinanunumpa kita sa harapan ng Diyos na buhay. Sabihin mo sa amin kung ikaw nga ang Kristo, ang anak ng Diyos. 64, sinabi ni Jesus sa kanya, ikaw ang nagsabi, ngunit sinabi ko sa inyo, mula ngayon ay inyong makikita ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng kapangyarihan at dumarating na nasa ulap ng langit. 65, nang magkagayoy, pinunit ng pinakapunong pare ang kanyang madamit at sinabi, nagsalita siya ng kalapastangan. Bakit kailangan pa natin ng mga saksi? Narito, narinig ninyo ngayon ang kanyang kalapastanganan. 66. Ano sa palagay ninyo? Sumagot sila at sinabi, karapat-dapat siya sa kamatayan. Pagkatapos ay kanilang niluraan siya sa kanyang mukha at siya ay kanilang pinagsusuntok at sinampal siya ng iba. 68. Na nagsasabi, ipahayag mo sa amin, ikaw na Kristo, sino ang sumuntok sa iyo? 69. Samantala, si Pedro ay nakaupo sa labas ng bakuran. Lumapit sa kanya ang isang aliping babae na nagsasabi, ikaw ay kasama rin ni Jesus na taga Galilea. 70. Subalit ipinagkaila niya ito sa harap nilang lahat na sinasabi, hindi ko alam ang sinasabi mo. 71. At paglabas niya sa tarangkahan ay nakita siya ng isa pang alipin at sinabi sa mga naroon, ang taong ito ay kasama rin ni Jesus na taga Nazaret. 72. At muling ipinagkaila niya ito ng may panunumpa. Hindi ko kilala ang taong iyon. 73. Pagkalipas ng ilang sandali ay lumapit ang mga nakatayo roon at sinabi nila kay Pedro, talagang ikaw nga ay isa rin sa kanila sapagkat nahalata sa iyong pananalita. 74. Pagkatapos ay nagpasimula siya magsalita ng masama at manumpa. Hindi ko kilala ang taong iyon at kagad tumilaok ang manok.
Last, si 25, at naalala ni Pedro ang salitang sinabi ni Jesus. Bago tumilaok ang manok, ay 3 ulit mo akong ikakaila. At siya'y lumabas at mapait na tumangis. So, ayan po. Maraming salamat sa atin sa ating pong pagbabasa. At ngayon po ay darako na po tayo sa ating pong reflection. Ayan yung sa akin yung may share ko is yung sa verse 6 and 7. Nang si Jesus ay nasa Betania sa bahay ni Simon nakitungin, lumapit sa kanya ang isang babae na may dalang isang sisidlang alabastro na may lamang mamahaling pabango at ibinuho sa kanyang ulo habang siya ay nakaupo sa may hapag. So yung pinakita ng babae na ito, which is si Maria, pinakita niya yung high respect and true love kay Jesus Christ. So, di ba, ibinigay niya yung talagang pinakamamahaling pabango, which is maibibenta siya ng sobrang mahal. Yung pinakita niya yun is, yun nga, totoong pagmamahal kay Jesus Christ at saka pagrespeto. So, katulad na lang din ng di ba, maihahambing mo siya sa ating Diyos Ama na imibigay niya ang kanyang bugtong na anak upang tayo'y tubusin sa ating mga kasalanan. Ganun yung tunay na, yun yung pagmamahal ng ating Diyos Ama na kahit sino man ay hindi matutumbasan ito. Diba nga, kapag mahal mo yung isang tao, gagawin mo ang lahat, ibibigay mo yung sarili mo. So, paano ba natin mapapakita yung pagmamahal natin kay God? Maraming ways para maipakita natin ito. Unang-una, ibigay natin yung buong sarili natin sa Kanya. I-commit natin yung buong buhay natin sa Kanya. And then, ipaalam natin sa mga hindi nakakaalam yung Kanyang salita at huwag natin itong sarili. Ayan. At sinasabi din dito sa verse 31, sinasabi dito, pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa kanila, kayong lahat ay tatalikod dahil sa akin sa gabing ito, sapagkat nasusulat, sasaktan ko ang pastol at ang mga tupa ng kawat ay magkakawatak-watak. So dito pa lang sa verse 31 na to, hindi pa nangyayari yung event, ay nakita na ng Diyos. So na-witness niya na agad na yung kanyang mga alagad ay tatalikuran siya pagdating na dun sa pagsalang sa kanya ng mga pare. So parang when it comes to judgment, tinalikuran na siya agad ng mga alagad niya. Parang tawag dito, tinalikuran siya at itinanggi siya. Kagaya ni Pedro, sinabi dito, paunang sinabi ay pagtatuan ni Pedro. Sinabi ni Jesus kay Pedro, Pedro, itatanggi mo ako ng 3 beses bago pa tumilaok ang manok. So, ang lagi sinasabi ni Pedro ay hindi. Sinasabi niya sa Diyos, hindi kita ipagkakatuwa. Sa iyo nakaalay ang aking buhay. So, nag-swear pa siya sa Panginoon na kahit daw anong mangyari sa Panginoon ay hindi niya ito itatanggi. Hindi niya itatanggi na siya ay isa sa mga alagad ni Jesus. Pero nangyari, ang ginawa ni Pedro nung nahuli si Jesus ay kanya nga itong itinanggi. At nagkatotoo nga ang sinabi ni Jesus na itatanggi mo ako na 3 beses bago pa tumilaok ang manok. So, ganun din ang Diyos sa atin. So, bago pa natin gawin ang isang bagay, wala pa natin siya pinaplano, nakikita na ng Diyos ang mangyayari sa atin, makikita na niya kung maganda or hindi ang plano natin gawin sa ating puso't isipan. So, ipilit man natin itanggi sa mga tao na hindi natin siya gagawin, hindi natin ginawa ang isang bagay, pero ang sa Diyos, hindi natin may itatanggi dahil nakikita ng Diyos ang ating puso at isipan. Sa akin naman yung i-share ko dito is yung sabay-sabay natin basahin at balikan ang Mateo 52. Sinasabi dito, nang magkagayoy sinabi sa kanya ni Jesus, ibalik mo ang iyong tabak sa kanyang lalagyan sapagkat ang lahat ng humahawak ng tabak ay sa tabak ng namatay.
So sinabi niya to dahil nga, di ba, yung isa sa mga disipulo niya is bumunot ng tabak, tapos tinapyas yung tenga ng isa sa mga kawal. So dito, nakakataba ng puso na kahit na yung pakay ng mga kawal na yun ay dakpin siya, is pinananaig pa rin yung pagmamahal niya doon nga sa ating mga makakasalanan, na sinabi niya pa doon sa disipulo niya na ibalik mo yung tabak mo, instead na sabihin, sige, lumaban kayo, diba? Usually kapag sa mga ganong pangyayari, yung mga leader is nagsasabi sila na sige, sugurin niyo yan, parang mga ganon. Pero dito sa part ni Jesus na sinabi niya to, nakakataba ng puso kasi nga parang sa ngayong panahon din na kahit na gaano man tayo makasalanan yun nga, minsan may mga panahon na ipinagkakaluno natin siya, ay patuloy niya pa rin tayong minamahal at patuloy na binibless tayo sa araw-araw. So, yun lang yung i-share ko. Sa akin naman dito is, ito para sa akin, parang siyang bagay na nagpapaalam. Kung mapapansin niyo doon pa lang sa simula, kung paano niya, kumbaga, inunti-unti na sabihin sa kanyang mga alagad na yung pagpapaalam. Diba, dito, sa atin, yung mga taong mahal natin sa buhay, hindi natin inasahan na na mawala sila. Minsan, wala man lang pasabi o walang message. Pero dito yung Panginoon, inuunti-unti niya na nagpapaalam na siya sa mga alagad. Pero ito yung parang isang liham o parang isang sulat na hindi sulat na hindi pagpapaalam kundi pagpapakilala. Kasi dito sabi ng Diyos na aalis siya, di ba? Ito na yung time na iiwan niya na yung mga alagad. Pero ito din yung time na na ibibigay niya na yung kailangan ng yung Holy Spirit para sumagana sa atin. Kung mapapansin niyo doon na nananalangin yung Panginoon na, di ba, 3 beses siyang lumapit sa mga alagad niya na hiniling niya na magpuyat kayo, magbantay kayo. Pero 3 beses siyang nabutan din na yung mga alagad niya is tulog. Di ba? Ganon din tayo. Sa panahon natin ngayon, ganon din tayo. Nakikita tayo ng Diyos na tulog sa pananampalataya natin. Wala tayong malay sa kung ano nangyayari sa kapaligiran natin. Basta tayo, masarap ang tulog. Masarap ang gising. Dahil lang, kumbaga in-enjoy natin. Pero, ito yung nakakayak na part. Yun nga, isa rin na ng Panginoon. Hindi niya lang hinahanda yung sarili niya para ibigay yung oras para yung sarili niya para sa atin. Kundi ito yung time na sa kabila ng hirap, nakita na ng Diyos na ipagkakalulog na siya ng isa sa kanyang mga alagad, which is minsan yung mga masakit yung mas malapit sa atin, yung mas nakakasakit sa atin. Pero dito, nakita natin yung ng Panginoon na imbis na magalit siya, imbis na, diba, alam niya na gusto niya pwede niyang pigilan kaagad, pero ang panalangin ng Panginoon is para pa rin sa atin. Nasabi niya ng Panginoon na kung dumating man yung dilim sa atin, dumating man yung panahon na tayo ay mabuhay sa dilim, manatili siyang liwanag para sa atin. Yun yung isang pag-ibig ng Panginoon na kahit saktan natin siya ng paulit-ulit, mamahalin tayo ng Panginoon ng paulit-ulit. Kagaya nangyari din kay Peter, di ba? Minsan kumpiyansa tayo sa sarili natin na, mahal ko yung Panginoon. Oo, ginagawa ko, na tumutulong ako sa kapwa ko, nagbibigay ako ng mga, mabait ako sa kaibigan ko. Pero minsan kapag sinubok na yung yung pananampalataya natin, doon natin nakikita na napakababa ng pananampalataya natin sa Panginoon. Kung titignan. Diba, sa sobrang kumpiyansa natin, baka dumating din tayo sa punto na, diba, ipagkalulog natin yung Panginoon.
May sabi nga doon sa katulad ng ginawa ni ni Judas. Baka tayo din mayroong mga 30 silver. Baka mayroon tayong iba't ibang 30 silver na pwede natin ipagkaloob yung Panginoon. Na, yun yung napag-aralan din natin minsan. Na hindi man siya literal na na pilak, kundi yung time, yung money, yung trabaho, anything na nakadidistract at nagagawa nating ipagkalulo yung Panginoon, ipagpalit siya doon sa 30 silver na meron tayo. Kaya, yun nga yung nakakaala doon, isang paalala ng isang manunulat para sa kanyang sinusulatan. Na, bagaman mayroong pagpapaalam, pero mayroong pagpapakilala, na mayroong pag-asa sa kabila ng nawala mo yung Panginoon sa sa harapan nila o doon nakasama nila, pero binigay niya yung Holy Spirit para sumagana sa atin, na yung mismo yung Diyos is hindi maging limitado para sa atin. Yun lang. Ayan, purihin po ang Panginoon at totoong labis-labis yung pagmamahal ng Panginoon para sa atin, na kahit tayo man po ay nagkakasala, maraming nagagawang pagkakamali, ngunit pinapatawad pa rin tayo ng Panginoon. Kaya kung tayo man po ay nagkasala, ay huwag po tayong humingi ng patawad sa ating pong Panginoon, dahil ang Panginoon po ay hindi tumitingin sa atin pong nagawa, kundi sa atin pong mga puso. At ayan, sa muli, maraming salamat po sa inyo pong mga napakagandang reflection. Kaya sa atin pong Amen. special song, tayo po ay pangunahan namin ng mga Tayo kabataan. pa rin yung awit. To Jesus for the cleansing power, are you washed in the blood of the Lamb? Are you fully trusting in His graces? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless only white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Lay aside the garments that are stained with sin, and be washed in the blood of the Lamb. There's a fountain flowing for the soul unclean, or be washed in the blood of the Lamb. Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are
po sa ating ah, prayer, sa ating pong closing prayer, tayo po ay magkakaroon ng acts na kung saan ang adoration po ay pamumunahan ng inyong lingkod, confession, si Sister Friendly Paslan, Thanksgiving naman po ay si Sister Judith Paslan, at supplication po ni Brother Samuel Tupas. Now, dear Lord, as we pray, take our hearts and minds far away from the praise of the world all around. To your throne, where praise stands above. May our lives be transformed by your love. May our souls be refreshed from above. At this moment, let people everywhere join us now as we come to you and pray. Panginoong dakila at makapangyarihan po kayo sa lahat ng tahanan na nasa katastasan ng mga langit. Sambahin ang ngalan mo at mapasamin nawa ang inyong pong kaharian. Panginoon, sa gabi pong ito, patuloy ka po namin pinupuri dahil kayo po ang siyang gumagabay at ang nag-iingat sa bawat isa. Pinupuri ka po namin, Panginoon, dahil alam namin na kami po ay inyo pong ipinaghanda at pagkakaluban ng madami pong pagpapala. At pinupuri ka po namin, Panginoon, dahil patuloy niyo pong dinidinig ang aming pong mga panalangin at pinapatawad po sa amin pong mga pagkakasala. Ama, kami po ay humihingi ng kapatawaran sa aming mga pagkakasala. Hindi man po ito nagsalita man po ito sa gawa. Alam po namin na kami mismo ang nagkalunod sa inyo. Makailang ulit, Ama, ngunit inyo kami pinatawad. Maraming salamat po sa pagpapatawad na patuloy niyo ipinapagkaloob sa amin at sa araw-araw niyong pagkaloob sa amin. Sa pagpapatuloy, Panginoon, kami lubos magpapasalamat sa buhay na ibinigay mo sa amin araw-araw. Kami nagpapasalamat sa bawat blessings na natanggap namin, financially man, or sa pagkain, Panginoon. Kami ay inyong binuhusan ng inyong mga pagpapala, Panginoon. Kami ay lubos na nagpapasalamat sa magandang kalusugan ng bawat isa sa amin at hindi lang sa amin, kundi sa mga kapatiran, Panginoon. Kami ay inyong binigyan ng magandang kaisipan, magandang trabaho, Panginoon, na kami ay lubos na nagpapasalamat sa lahat ng inyong kabutihan at pagpapala sa amin. O Diyos, sa gabi pong ito, ay muli pong dumating ang pagkakataon na muli pong mailapit sa inyo, O Diyos, ang ating pong hinaing at dalangin sa inyo. Narito po, Ama, alam po namin na kayo po'y laging nakikinig at dumirinig sa aming pong mga panalangin. Narito po, Diyos, ay kami pong pakumbabang nilalapit po ito sa silong ng langit. Ama, sa gabi pong ito, kami pong nilalapit sa inyo ang continued recovery po ng Inspector Sun Kayaon. At ganun po si Sister Yumi Bunyag. Amin din pong ipinapanalangin ang successful operation po ni Sister Lancy Malabad at ni Sister May Soyko. Ganun din po ang successful accreditation po ng Cavite State University sa Bacoor Campus. Ganun din po, Ama, ang successful praise program po ng Erion Palawan Mission sa December 12. Amin pong nilalapit ang kagalingan ni Sister Donabel Concepcion, ni Sister Gloria de los Santos, ni Sister Joy Bacornay, at ganun po si Ben Aliania at Elsa Bachansila. O Diyos, amin po dinadalangin ang mga bagong baptized member of all district, no? At financial blessing po. Ganun din po ang successful year-end Thanksgiving ng bawat church. O Diyos, alam po namin, Ama, na sa gabi pong ito ay hindi po kami pinakikinggan.
sa lahat po ng aming pong panalangin, Ama, na aming pong ilalapit po sa inyo, ay kayo po nakikinig. At narito, Diyos, ang bawat isa ay nagnanais ng nanampalataya na sa bawat dalangin na aming po ilalapit sa inyo, ay inyo po itong pakikinggan. At inyo po itong sasagutin sa ayon po sa inyong pong kalooban. Kaya po, Diyos, aming pong dinadalangin ang aming pong mga puso na mga tulog, mga puso na matigas. Naway Diyos, bisingin po nawa kami sa aming pong mga bagay na hindi po namin na napag-uunawaan. Patuloy po Diyos ang pakikipagsama ng pong Santong Espiritu at mabuhay sa ayon po sa inyong kalooban. Na sa huling kapanahunan, Ama, ay aming pong ituo ang aming pong pananampalataya sa inyo. Maraming salamat po Diyos sa gabi pong ito na kayo ang siya patuloy na gumagawa at nabubuhay sa bawat isa po sa amin. Maraming salamat po Diyos sa patuloy na pakikinig sa aming pong madalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Hear our prayer, O Lord. Hear our prayer, O Lord. Incline thine ears to us, and grant us thy peace. Amen. Ayan, sa muli ay maraming magandang gabi po. At maraming salamat sa patuloy pong pagsuporta, pagtangkilik at panonood po sa ating pong programa. Sa muli po, narito po tayo sa ating pong Adventist Youth Ministry ng Central Palawan F District. Ayan, na pinangungunahan po muli ng inyo pong lingkod ng mga kabataan po ng Jacana Seventh-day Adventist Church. At ng rin po, ng Wiscom at Mandaragat. Ayan, sa muli, amin po kayong inanyayahan na kung meron man po kayong mga suggestion, comment ay na lang po, comment na lang. At huwag din pong kalimutang i-share ang ating pong Facebook page na Bukal ng Buhay SDA. Ayan, makikita po yan sa ating pong Facebook at YouTube. Ayan po, ganun din po yung yung account name, Bukal ng Buhay SDA. Ayan, so ngayon po ay magpapasalamat tayo sa lahat ng mga nanonood sa atin gabi-gabi. So, salamat po sa mga nanonood, lalo na ang taga-Sakana SDA members, Westcom SDA members, at Mandargat SDA members. So, at ganun din po, especially kay Brother James Mediodea, Noe Publico, Irish Ansikbat, Binhor Andilab, at si Roxanne Incha. So maraming salamat po sa panunood ninyo sa gabing ito. Inaasahan namin na kayo ay patuloy na manood. And binabati rin po namin si Brother Ferds Rikima. Ayan, maraming salamat po sa panunood at sa nawa kayo ay patuloy pa rin manood at makinig sa amin sa gabi-gabi po na programa ng Youth Prayer Ministry ng Central Palawan F District na pinapangunahan ng Jacana Youth SDA Church. So yun lamang po at maraming salamat at magandang gabi. God bless po.